Sa buhay estudyante, hindi maiiwasan ang pagod. Sa dami ng gawain, mga exams, project, at iba pang responsibilidad, madalas nakakalimutan nating alagaan ang ating sarili. Ito ang kwento ni YK, isang masipag na estudyante na unti-unting bumibigat ang dinadala. Ngunit sa kabila ng kaniyang pagod, may mga taong handang umalalay sa kanya. Mga kaibigan na hindi nang iwan, isang guro na handang makinig. YK, may ka lang ba? Kasi parang itong mga nakarang araw napapansin namin na walang course sa tabi sa wisyo. Hindi ko alam, Janice. Ano ko kailangan gawin? Mga requirements, exams, group projects. Paramdam ko parang nauubos na ako. Pati sila Yuri, napapansin din na wala ka lagi sa focus. Ayaw mo magpahinga muna. Paano? Kapag nagpahinga ako, di lalo ako maiiwan. Minsan, kahit gaano tayo kasipag, dumarating tayo sa puntong hindi na natin alintana ang ating sariling kalagayan. Mapalad si YK dahil may mga kaibigan nagmamalasakit sa kanya. Mga taong handang ipaalala na hindi dapat lubusang isakripisyo ang sarili para lamang makamit agad ang tagumpay. Kapagpahinga ka ba kagabi? Hindi masyado eh. Kailangan ko magtapusin itong paper na pinapagawa sa Sando. Alam kong ginagawa mo yung best mo, pero siyempre, kailangan mo rin alagaan yung heart mo. Siyempre, huwag mo rin abusin yung katawan mo. Kailangan mo rin ng sapat na pahinga para, alam mo yun, may laban ka kinabukasan. Madali lang naman sabihin niya. Pero paano nga kung hindi pa sapat yung pahinga? Paano kung kahit anong gawin ko, parang hindi pa kaya? Alam mo, subukan mo pumunta sa may SDPC. Doon sa guidance. Oo nga, pumunta ko kay Mr. Santos, mabait naman yun. Oo nga, tsaka proof mo pala siya. Bukod pa doon, guidance counselor din natin siya. Maintindihan ka nun. Try mo. Sa bawat laban, may mga taong handang makinig. Hindi kailangang danasin ang hirap ng mag-isa. Sa puntong ito, natutunan ni YK na hindi kahinaan ang pag-amin na pagod ka na. Bagkus, ito ay isang hakbang patungo sa mas mabuting kalagayan. Tuloy ka. Ano ulit ang pangalan mo, Iyo? YK. Parang pansin ko, YK, hindi ka na tulad ng dati. May gusto ka bang pag-usapan? Sir, paano kung pagod na ako? Parang kahit anong gawin ko, parang hindi ako makasabay. Normal lang mapagod, YK, pero hindi mo palaging pwedeng dalhin yung bigat. Ang burnout ay senyales lang na kailangan mo rin alagaan ang sarili mo. Hindi mo pwedeng dalhin ito sa pang-araw-araw. Kailangan mo rin alagaan ang sarili mo. Pero paano po ako makakabangon? Unang hakbang, aminin mo kailangan mo magpahinga. Pangalawa, kailangan mo rin humingi ng tulong sa iba. At pangatlo, hindi mahalaga ang grades, ang mas mahalaga ay ang kalusugan mo. Di madaling bumangon mula sa burnout, pero posible. Sa tulong ng mga kaibigan at isang mabuting guro, tutunan ni YK na hindi kailangan sagarin ang sarili. Ang pagpapahinga ay hindi tanda ng kahinaan,
kundi isang paraan upang mas maging handa sa mga susunod pang hamon. O ano plano mo na ngayon? Ngayon, mapapahinga muna ako ngayong weekend. Hindi ko kailangan sagarin yung sarili ko. Yan, tama yan. Yan yung YK na gusto namin. Oo nga! Let's go! Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho at pagkamit ng mataas na marka. Mas mahalaga ang ating kulusugan, pisikal, emosyonal at mental. Sa bawat pagsubok, laging may pag-asa. Sapagkat kahit pagod, hindi tayo susuko. Tandaan, mapapagod, magpapahinga, at lalaban muli.